Nandito tayo sa kahaba. Ay, napahaba. Ay, napahaba. Baka mamatay naman na ako dito. Tikman na natin. Ang laki! Sobra. Diyos ko. Kain tayo mga Ba't best. ganun? Yung empanada na nakakain ko sa Maynila, parang 1/4 lang nito. Ito sobrang laki. Ito sobrang laki. Ito sobrang laki. Ako, si DJ Once, at ito ang content create ko. O, Bex, umpisa mo na, dali! Yan. Tapos ako din. Dali. Ay. Perfect. Ay! Hi guys! I'm with Becky Bella again, and it's Kalesa time. Kalesa time. Ito na yung napisa sa pinakamasarap na ma-experience dito sa vegan. Totoo. Yeah. Dahil nagmamahal na ang gasolina, pwes, palabasin ang kalesa! Oo, ipadyak na ang kabayo. Ayun ang kabayo! Totoo. At napapansin mo, ang dami pa rin talagang bumibisitang iba't ibang lahi dito sa vegan. Kasi nga heritage naman talaga dito. And kasama tayo sa Seven Wonders of the World. Diba? Hi, mga ka-best ng bayan! Mag-vegan tayo! Mag-vegan tayo dahil kaming dalawa ay magka-vegan! Hi mga ka-people, at syempre kasama nga natin ang isa sa pinakasikat na nagsaserve ng empanada dito sa Ilocos. At eto, actually, kitang-kita natin, ito yung dough na gagamitin para sa ating empanada. Pero bago ang lahat, tanungin muna natin, ano bang pangalan ni ate? Rodelia kasi. Rodelia. My God, ang tagal ko nang hindi nakakarinig ng pangalan ng isang babae na Rodelia. Parang lalaking ginawang babae, Rodelia. At saka yung pangalan ng parang pang teleserye. Alam mo yun yung mga kontrabida sa mga teleserye. Ma'am Rodelia, gaano na kayo katagal nagmamasa at gumagawa ng empanada? Matagal na po sir, since nung mag 4 years na po ako sa kanila. Pero Oh. yung kasahar din matagal na po. Matagal ka na sa restaurant pero 4 years ka nang nagmamasa para sa empanada. Oh, yeah, parang ganun na po. Parang sir. ganon. Yes. Kamusta naman po ang pagmamasa? Hindi ba yan masakit sa kamay? Hindi ba yan nakakapagod? Nakakapagod naman sir, masakit. Nakakapagod po. Eh bakit ayaw niyong mag-resign? Napapagod po pala kayo. Enjoy ko. Na-enjoy. Nakakapagod pero na-enjoy ninyo. Ayan, ang bongga naman. Mga customer namin, kayo po yung mga inspiration namin para mayano namin na magabuti yung empanada para balik-balikan niyo po yung ano namin. Nakaka-beauty queen naman yung sagot niya. Nakakapagod pero dahil sa mga customer, kayo yung inspirasyon namin. Dahil dyan, bibigyan kita ng medal. Dahil dyan sa mga bagay-bagay na yan. Paano po ba minamasa ng tama yan? Parang ano lang po sir, i-massage mo lang po siya. Kasi matigas na po to sir. Mm. Kasi bago naman siyang luto pero talagang titigas po yung dough niya. Mhm. Tapos dapat lang po siya i-massage mo hanggang siya ay lalambot po. Para pwede na po siyang pangbalot ng empanada. So magsisimula, matigas 'di ba? Magsisimula siyang lalaki tapos gagawin yung bakla para malambot na. So alam na natin ha, yung dough nag-start ng lalaki pero gagawin nilang bakla para lumambot. Kamusta ang love life? Ay, ano ba yan? Diyos ko, pag love life ang pinag-uusapan, akala mo naman talaga nakakababa yung pangalang Rodelia. No? Kamusta pang love life? Okay naman sir. May asawa at anak po. May asawa at anak na. Yes po. Marunong din po bang maglamas yung ng Hindi po sir. Iba yung minamas. Diyos ko, nag-usapang masahan na to. Gusto ko mamit yung asawa mo. Magaling din palang mamasa pero hindi empanada daw. Iba daw yung minamasa ng asawa niya. Talagang nangiinggit ka pa no? Anong pinakamabentang empanada niyo dito? Kasi alam ko iba't ibang flavors to eh.
Sa totoo lang po sir, isang flavor lang po yan. Yung pag-diferensyahan lang po nila, yung laki, yung laman, at saka kung double, yung bestseller po namin sir, double special. Double egg, double meat, double vegetable na po. Tara, yung pinaka-bestseller na yung double special. Parang dance steps lang sa Japan, ano? Double, single, double, single. Nakakaloka yung double. So, isa lang yung lasa ng dough. Ang nagkakaalaman lang sa lasa is kung ano yung feelings. Kung ano yung nilalagay sa loob. Tama ba? Mas marami lang po. Meron yung single egg, double egg. Yung empanada king namin sir, triple egg na po yun. Mas malaki na po talaga yun. My God, nakakaloka. Meron silang single egg, double egg, at triple egg. Pero sa lahat ng eggs na nabanggit ko, alin yung mas gusto mo? Ay, double egg! Nakakaloka ka talaga, Rodelia. Sa bunutang kita dyan eh. Diyos ko. Sa bagay, parang alangan din naman yung triple egg. Parang labis. So, okay na tayo sa double egg. Gaano ba katagal ginagawa ang empanada? Simula sa pagmamasa ng harina, kasi I'm sure, nagbigay na kayo ng extra time para maghiwa ng sibuyas, maghiwa ng sili, at saka pagluluto. Pero yung mismong empanada, kapag ready na lahat ng recipe, gaano katagal siya niluluto? Depende naman yung pagkaluto ng empanada sir, kasi medyo matagal po yung pagkaluto niya, lalo na pag wineweldan po yung egg. Yung egg talaga yung wineweldan namin sir. O, alam nyo na ha, well done ang egg. Pinaka-importante daw talaga, well done yung egg. Eto, yung ganyang itsura, malambot na ba yan o kailangan pa? Kailangan pa. Kailangan pang palambutin. Yun lang, hindi ka naman pala ganong kalakasan, ate. Kanina mo po binangasan, hindi mo napapalambot ng bong. Ay, ano yung nilalagay? Tubig po. Yes po. Para lalambot talaga po yung doon. Ay, nilalagyan po ng extra water para lumambot ng bonggang-bongga. Alam nyo, kung sakaling mawalan siya ng trabaho dito, parang feeling ko pwede ka ding labandera, ate. Kasi ganyan din naman pag naglalaba, di ba? Talagang pinupush mo ng bonggang-bongga, di ba? Humahaba na yung empanada. Kanina dinog. Ngayon humahaba na siya. At iba yung titig mo, aminin mo. Kung humahaba na siya, iba yung titig mo. Diyan parang may paganong ka, ha? Ikaw, gaano ka naman katagal na nagtatrabaho dito? Di bale, months pa lang po. Months pa lang. Opo. So, ibig sabihin, pwede ka pang matanggal? Charot lang. Ilang months? Mga 6 months, ganyan? 3 months? September po. Oh, okay. So, kamusta naman? Maraming tao talaga? Maraming tao, sir. Pero enjoy naman, kahit pagod. Enjoy naman kami. Sa sobrang dami ng tao, may napapansin ba kayong hindi na tao ang pumupunta dito sa sobrang sarap ng empanada? Pati mga aswang, kaluluwang ligaw, nagpupunta na dito para matikman yung empanada nyo. Mga sir, galing yung mga turista, mga bisita. Yun usually ang mga customer namin marami. At ano naman ang pangalan mo? Arlene po. Ay, Arlene! Parang katulad ng sa funeraria. Arlene Tong, funeral host. At ikaw, ano nung pangalan mo? Joy to the world. Ay, Joy to the World. Parang Christmas lagi. Hindi ko alam kung totoo mga pangalan talaga nila to. Ini-etchos lang. Ay, ano naman to? Ayun na po yung pangbalot. Ayun. Ano to? Ang haba, ate. Ano to? Mahaba na matigas talaga. Ito na yung paggagawa nila ng empanada, guys. Binalot. Ayan. Gumamit ng dilaw na platito. Nilagay. At syempre, ayun. Nakita nyo ba kung paano nilagay? May timing. Sa isang napakainit at kumukulong mantika. Ayan. So mga ilang minuto po yan. Paano mo malalamang luto na siya? Pag nag-golden brown na siya, kung naging golden bibe, hindi. Talagang kailangan golden brown. Para maging crunchy. Okay. Ayan maglalagay na. Ang galing niya maglagay, hindi siya natatalsikan ng mantika. Bongga. At syempre, kitang-kita natin ang mga gutom na mga customer na nandiyan sa paligid. Ay, parang kilala natin itong nakadilaw na to, yung sa ulo. Hi, miss! Ay, mukhang empanada. Becky Bello, grabe pa kilala kita kay Rodelia. Ano masasabi mo sa pangalang Rodelia? Hindi maganda. Pero maganda si Rodelia. Maganda si Rodelia. Yung pangalan niya lang kasi, nakakatupyonero. Yes. Yung parang lalaban sa himagsikan. Pupunit ng sedula, gano'n. Pero maganda si Rodelia. Maganda si Rodelia kung naging babae siya, di ba? Babae pala talaga siya, sorry. Tapos tingnan mo yung masa niya. Pang-madlang people, kaya ang tawag dyan, pang-masa. Ay! Pangmasang people. Saka yung empanada nila, inspired kay Judy Ann Santos sa teleserye niya. Anong teleserye ni Judy Ann ang related sa empanada nila? Empanada, kahit na kaibigan. De Esperanza yon. Excited na ako matikman yung kanilang empanada. Yung asawa niya, excited ka na rin? Depende. Baka mamaya magkamukha lang din naman kami ng asawa. Ang tawag doon, tabla-tabla.
Ang pangalan ng asawa niya dahil kamukha mo, Beko, Belo. Hindi mo kayang lumabas ng kalsada. Oo, kasi mainit. Pero halika pasilip na natin. Nandito tayo sa kahabaan. Ay, nasagasaan. Nandito tayo sa kahabaan ng Bigan, mga best. At sinugod nga namin ng isa sa mga pagawaan or tindahan ng empanada na ang pangalan ay Casa Hardin, Empanada and Okoy. So, ibig pong sabihin, hindi lamang po empanada ang kanilang bentahe, kundi meron na rin silang okoy. Kaya naman, kami po talaga ay excited na matikman ang kanilang pinagmamalaki empanada na, baka mamatay naman na ako dito. So, ba ako dadalhin? Yes. Ay, Kay, may mga halaman. syempre, kahit saan may halaman, gaga. Yung damit ko nga mukhang halaman, di ba? Kaibigan lang pala. Kaibigan lang pala. Vegan pala yun. Vegan pala yun. So, May motor. may motor! May bukol yung motor. Eto lang naman po may pagmamalaki ng channel ni DJ Onsen na kung saan ginagawa lang namin ng konti katatawanan, pero ang maganda po dito ay marami pa kayo mapupuntahan, makikita at pwedeng pasyalan dito sa Vegan at na may pagmamalaki ang Pilipinas sa buong mundo. Anong masasabi mo dahil talagang ang batong ito ay pinag-uusapan dito? Anong Yes. sa batong yan? Ito kasi ay minsan naging general. General Bato. Talaga ng mga taga- Yeah. Oh! Aray ko. Aray. Tapos nakablot ako ng sasakyan. Ah! Sorry ka na. Tikman natin ulit. Balikan natin. Yes, baka luto na. Yung empanada nila Aling Arlene at ni Rodelia Rodelia at ni Pearly. at ni Pearly. Joy to the world. Yes, dahil ang pangalan Rodelia ay mababasa mo na lang sa Cerex. Yeah! Yes! Diba, Rodelia? Maluluto na siya. Natanong mo ba kung ilang minuto hintayin? Oo. Kaso hindi nila nasagot kasi mahina pala sila sa math. Agaga. Ayan na siya. Ang kailangan daw kasi maging golden brown. So, deep fry. Oo. Hindi pwede daw na dark brown, hindi pwedeng rusty brown, dapat golden brown. Para yung perfect na luto. Para nasasangla sa pawn shop. Golden brown. Ang isa sa qualification po dito para makapagluto, dapat malaki ang braso ninyo. Kasi kung hindi malaki ang braso ninyo, malamang baka mabitawan nyo yung empanada. Correct. Kasi minsan yung braso nila yung pinito dito. Yes! Ang tawag doon, crispy braso. Empanada. Uy, ito yung karne nila. Oh, giniling. Giniling. Giniling na May karne. rebellion, may giniling-giling. Giniling-giling. Ang bilis mo doon. Ay, matunaw. Hi! Ano po pangalan nyo, nanay? Fairly po. Fairly po. Ay, eto na talaga ang totoong Noranians. Kasi Pearly Shell ang pangalan niya. Yay! Becky! Ang laki! Oo. Parang hindi ko in-expect na ganito kalaki. Guys, Diba? Sulit na sulit. Sobrang Kasi ang laki. in-order yata natin double special. Siyempre, ang hindi mawawala po pag kumakain kami ni Becky, sile. Sile, yes. Sabi Sile ni yan. sile. At ang napakasarap na suka ng Ilocos. Na may magre-regalo sa atin. Sir Jonas, maraming Sir salamat. Jonas, Sir Greg, and the rest of the guys. Josa, thank you. Yes, Josa. Yes, kapatid ni Gyosa Oh, ng Japan. at nanalo at number 1. Yes, love na love natin yan. At ang kanyang mga angels and teams. Totoo. Ayun, oh, di ba? Ay, siya na si... Dante Gulaman. Halika, tikman na natin. Ang laki. Sobra. Diyos ko. Kain tayo mga Pag best. ganun, yung empanada na nakakain ko sa Maynila, parang 1/4 lang nito. Ito sobrang laki. Ito sobrang laki. Ito sobrang laki. Alam mo, dahil parang feeling ko masanay ka dyan, ikaw nga, tikman mo. Actually, di ba, normally kinakagat. O kasi nga maliit nga, di ba? Oo. Ito malaki, parang hindi mo naman magagawa yun. Look, oh. Oh. Yung itlog kitang-kita, di Diba? ba? Ang sariwa. Siyempre, tsaka natin lalagyan ng suka. Ah, okay. Ikaw talaga, gusto mo lagi may ano, no? Something. May pa-sideways. Sideways, yes. Mainit. Mahirap na mainit. Ano, paano? Ano? Mahirap, oo. Mas masarap siya habang mainit. Totoo. Kasi nga, di ba dough? Dough. Sorry na yan. Kapag yan tumigas, ay lumamig na, matigas na, hindi na siya crunchy. Oo. Sarap. Ang init, paano mo na... ang init pala, paano mo So, yung nasubo? suka. Ah, parang lumamig. Yes. O talagang talented lang talaga ang bibig mo na kahit sobrang init, kaya niya talaga. Feeling ko din naman. Yung suka ang papatay ng init. Yun o. Yun o. So, sundin po natin ang payo ni Becky. Lagyan natin ng suka para hindi siya masyado mainit.
Pero kasi ang pagkain talaga, masarap kapag kinakain ng mainit, mapuwerang ice cream, ha? Saka empanada, at ang empanada yan talaga, it comes with the big jar. Really. Hindi ako nag-ano-anuhan, pero feeling ko yun naman talaga. Sarap, di ba? Kung ang Middle East may shawarma, tayo may empanada. Diba? Ang init pero ang sarap, di ba? Ang init pero ang sarap. At saka, na-identify ko yung lasa ng pinagsama-samang ingredients. Kasi di ba minsan pag kinakain mo, parang hindi mo alam kung ano yun. Ito na-identify ko, may itlog, may sibuyas, may... Ano yung ano? Ito. Ano to? Parang repolyo. Hindi ba singkamas? Sibuyas. Ano? Ate, ano po to? Papaya. O, kita mo na, sabi ko sa'yo, walang tumama sa ating dalawa. May papaya siya. Huy, totoo ba? Hindi ako masyadong mapapaya, pero masarap ha. Sarap ang papaya at masustansya. So, dapat ng papaya ka, lalo pag breastfeed ka. Ang sarap. Yung itsura kapag malaki. Ang init, guys. Hindi ko kayang tagalan, pero ang init. So, ito naman yung first time ko na kumain ng empanada na may papaya. Talaga? So, normal yan nakakain ko is pork or beef, yun na yun. Oo. So, perfect kung kumain na may papaya. At saka hindi siya lasang papaya. Actually, lasa siyang Para siyang lasang... lasang sabon. Papaya soup. So, ibig sabihin, after nito, puputi yung mga bibig natin. Yes, yun ang maganda dun. Hindi para na siyang lasang sibuyas. Alam mo yung ano, slice na sibuyas na pahaba, ganun yung naging dating niya dito. My God, napakalaki niya talaga. Panghigante. Yeah. Panghigante tong empanadang to. Actually- Sobrang sarap. Hindi ko kayang ubusin pero masarap po ha. Actually, pwede siya sa pangdalawaan. Isang ano na to pang pananghalian. Actually, para dun sa mga ayaw Ayaw kumain ng mag-rice. kanin, yes. Like dieta. But honestly, sa sobrang laki nito, hindi ko talaga siya kayang ubusin. Kahit sobrang sarap. Pwede kong ibalot, i-take-out. Sold. So, there you have it. Quick review. Yeah. Ang sarap ng may papaya. First time natin. First time natin na may papaya. Tapos, yung giniling itself, the egg also, ang sarap, hindi walang alat na masyado matitikman. Fresh. Yun importante lagi sa pagkain, fresh. Sa sibuyas mo lang malalaman mo na kung fresh siya. Oo. So masarap yung lasa niya. Perfect yung lasa niya. Mm. The serving, so good. Diba? Tapos ako naman parang feeling ko, this is the right way of doing empanada. Kasi di ba ngayon, I have nothing against dun sa mga empanada na may adobo flavor, sinigang flavor, and everything. Pero oo, may ganun. Pero ito kasi, tama yung sinabi niya, tama yung timpla, the right ingredients, and the right cooking itself, yun talaga nagpapasarap sa isang pagkain. Yes. Hindi mo kailangang damihan, artihan, o maraming palabok. Correct. Ang importante, masuntok mo lang yung totoong lasa. Na hinahanap ng dila ng isang kakain. Yes. Oo. Talagang perfect na siya doon. Yes. Kaya, Sarap. Ang kung sarap bubut- ng may kombinasyon ng suka. Oo. Lalo na ng sukang Ilocos. Kaya naman, kung bibisita po kayo dito sa vegan, Casa Hardin. puntahan nyo ang Casa Hardin. Yes. Kasi ang sarap, ang laki, at ang babait ng mga Sulit. staff. Sulit yung, sulit yung serving. Diba? Diba? Dumidigahay na ako sa puso. At naamoy ko.
Ang bongga talaga dito sa vegan, kaya abangan nyo pa ang magagandang adventures natin dito, mga ka-people. Ako si DJ Once at ito ang Content Create Ko.